Hindi ko naman ginustong magwala siya eh. Ano bang gusto mong gawin ko? Manahimik na lang ako hangga-hangga? Pero ikaw tong mas nasa katinuan, Ferdinand. Ikaw dapat yung nagpasensya. Dapat hindi mo na siya pinatulan. Dapat hindi na ako pumayag na magpanggap si Catherine bilang anak ninyo eh. Dapat nung una pa lang, sinabi mo na yung totoo. Bakit? Yun naman ang ginagawa natin, di ba? Matigas lang talaga ang ulo ni Lilian. Alam mo, buo na kasi sa isip niya eh, na si Catherine talaga ang anak niya. Hindi mo naman siya masisisi, kahit naman ako eh, magaan na yung loob ko sa bata eh. And besides, ikaw naman itong may sabi na makakabuti si Catherine para kay Lilian. Pagkatapos ngayon, ako sinisisi mo? Dahil simula pa lang nung una, hindi ka naman naging totoo sa sarili mo eh. Ano yun? Sabihin mo nga sa akin, Ferdinand, ano ba yung nararamdaman mo ngayon para kay Lilian? Asawa pa rin ba yung turing mo sa kanya? O ina na lang ng anak ninyo? Kung ano man yun, Trina, wala ka nang pakialam sa personal kong buhay. Importante kong malaman ko ano yung nararamdaman mo. Dahil yun ang magdidikta kung hanggang kailan mo kayang pagpasensyahan si Lilian. Teka. Hindi naman ako ang pasyente dito ah. Bakit ako ina-assess mo? Konektado ka sa pasyente at kaibigan kita. Alam mo, wala nang patutunguhan pa itong usapan natin. I'll go ahead. Sige, fine. Mag-walk out ka. Iwan mo yung problema mo. Gaya ng ginawa mo noon kay Lilian. Huwag mo ko sinusumbatan, Trina. Dahil hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko noon. At hindi mo alam kung anong pinagdaraanan naming mag-asawa ngayon. At lalong hindi mo alam kung anong pinagdaraanan ko ngayon. Okay ka na ba? Gusto mo, hatid kita sa pupuntahan mo. Ay, huwag na ho. Salamat na lang. Tapos na rin naman yung event dun eh. Wala na akong maabutan dun. Tsaka dapat siguro antayin ko na lang si Sir Ferdinand para makapagpaliwanag ako ng maayos. Mo, Catherine, sana pinag-isipan mo yung ginawa mo. Kasi nag-aalala ako anong pwedeng gawin ng Ma'am Amara mo sa'yo eh. Hindi ko alam kung anong gagawin niya pag nalaman niya nagpapanggap ka lang. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi naman ako pababayaan ni Sir Ferdinand eh. Nakita niyo ba si Mylene yung anak ko? Miss, alam mo ba kung saan nakatira si Mylene? Sorry pero wala akong kilalang Mylene. Tita Amara? Paano natin ipapa-DNA test si Catherine tsaka si Daddy? Keep your voice down, ha? Kasi ang hirap naman nakukuha na natin sila ng dugo na hindi tayo mahahalata. Clarissa, don't think so stupid. Alam mo, marami naman din pwedeng gawing paraan para makakuha ng DNA sample. Hindi lang naman sa dugo. Pwede sa buhok, pwede rin naman sa bodily fluids, katulad ng laway, yung saliva. Ganito lang yan. Halika dito. Hindi tayo pwedeng maingay kung sino nakakarinig dyan. Alis na ako. Sige, baka hinaharap ka na rin ng nanay mo. Hapon po, sir. Paalis na rin po ako. Sir Ferdinand, Bakit hindi ka dumating? si Ma'am Amara po kasi... Huwag mo na i-dahilan sa akin si Amara. Si Charles naman ang talagang dahilan, di ba? Kaya hindi ka nakarating sa usapan natin. Po? Sir, hindi po. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam mo, naintindihan ko naman yung personal mong buhay. Alam ko personal mo yun. Pero sana man lang, huwag kang nangangako ng hindi mo kayang tuparin.
Yun naman po talaga yung intention ko eh. Eh, kaso hindi yun ang nangyari. Alam mo ba na hinihintay ka ni Lilian? Anong ginawa mo? Pinaasa mo yung tao sa wala. Alam mo nangyari doon? Galit na galit siya. Nagwawala. Alam mo, akala ko may pagmamalasakit ka sa amin. Kay Lilian. Akala ko, tinuturing mo siya na para mo ng pangalawang nanay. Yun pala hindi. Sir, magpapaliwanag po ako. Hindi na kailangan. Ah, siya nga pala. Ako pala ang hihingi ng tawad sa'yo. Sorry kasi masyado akong umasa sa'yo. Akala ko kasi maaasahan kita. Akala ko mabait ka at responsable. Sorry, nagkamali pala ako. Hindi ka pala ganun. Well, kung sa bagay, bakit mo naman kami pagmamalasakitan, di ba? Hindi mo naman kami kadugo eh. Sorry.